Hindi ko na kayang tiisin ang amoy ng kwartong ito, Victor. Parang amoy ng nabubulok na bangkay na pilit binubuhay ng mga aparatong walang silbi. Bakit ba hindi pa tuluyang malagot ang hininga ng matandang yan para matapos na ang paghihirap nating lahat? Ang boses ni Marisol ay matalas at malamig, tila isang patalim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Sa ilalim ng malalambot na ilaw ng mansyon, ang kanyang mukha na dating simbolo ng kagandahan sa Cebu ay balot ngayon ng isang uri ng kasamaang mahirap ikubli. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang kalaguyo na si Victor na may mapang-uyam na ngiti habang nakatingin sa tila walang buhay na katawan ni Zenon Alcacid. Sa paanan ng kama, nakaluhod si Diwata. Ang kanyang mga kamay na mag-aspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid bago napadpad sa lungsod ay maingat na humahawak sa isang planggana ng maligamgam na tubig. Isang malambot na puting bimpo ang dahan-dahan niyang ipinupunas sa mga binti ni Zenon. Ang bawat haplos niya ay puno ng paggalang, isang tahimik na panalangin na sana ay gumaan ang pakiramdam ng lalaking itinuturing niyang tagapagligtas. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marisol, nararamdaman ni Diwata ang unti-unting pagkadurog ng kanyang sariling puso. Paano nagagawa ng isang asawa na hilingin ang kamatayan ng kanyang kabiyak sa harap mismo nito? Mama Marisol, pakiusap po. Mahinang bulong ni Diwata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at awa. Naririnig po kayo ni Sir Zenon. Kahit hindi po siya nakakapagsalita, nararamdaman niya ang lahat. Isang nakatutulig na tawa ang isinagot ni Marisol. Humakbang siya palapit. Ang kanyang matutulis na takong ay lumilikha ng mabibigat na tunog sa makintab na sahig na gawa sa hardwood. Walang babala niyang itinulak ang balikat ni Diwata gamit ang dulo ng kanyang sapatos, dahilan upang halos matapon ng tubig sa planggana. Naririnig? Nararamdaman? Pag-uulit ni Marisol na may halong pagkasuklam. Tingnan mo siya, Diwata. Tingnan mo ang makapangyarihang Zenon Alcacid. Para na lang siyang tuod na naghihintay na anayin. Wala na siyang silbi sa mundong ito, kundi ang maging hadlang sa kaligayahan ko. At ikaw, huwag mong subukang turuan ako kung paano kumilos sa loob ng sarili kong pamamahay. Tumingin si Diwata sa mga mata ni Zenon. Ang mga matang yon, na dati ay puno ng awtoridad at talino, ay tila nakapako sa kawalan. Ngunit sa kaibuturan ng mga itim na balintataw na yon, may nakitang kislap si Diwata. Isang kislap ng matinding hapdi at kung hindi siya nagkakamali, isang babala. Hindi alam ni Diwata na sa likod ng maskara ng pagkalumpo, ang bawat insulto at bawat paghaplos ni Victor sa balikat ng kanyang asawa ay tila mga latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Zenon. Lumapit si Victor at inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Marisol, isang mapangahas na kilos sa loob mismo ng silid ng may-ari ng bahay. Hayaan mo na, ang katulong na yan. Mahal, malapit na tayong maging malaya. Kapag nakuha na natin ang lagda para sa huling bahagi ng ari-arian, maaari na nating itapon ang basurang ito sa kung saan siya nararapat. Tungkol sa gamot niya, Victor, sabi ni Marisol habang sinusuri ang kanyang mga kuko. Huwag mo nang ibigay ang dosis para sa gabi. Masyadong mahal ang mga bitaminang yan para sa isang taong hindi na naman mapapakinabangan. Mas mabuting itago na lang natin ang pera para sa ating bakasyon sa susunod na buwan. Nanlaki ang mga mata ni Diwata. Ang gamot na yon ang tanging nagpapanatili sa maayos na sirkulasyon ng dugo ni Zenon. Kung wala iyon, unti-unti siyang manghihina hanggang sa tumigil ang kanyang puso. Sa gitna ng takot, namuo ang isang hindi inaasahang katapangan sa dibdib ng dalaga. Pero ma'am, kailangan po yun ni Sir Zenon para hindi siya mahirapan sa paghinga. Pakiusap po, ibigay niyo na po ang susi ng medicine cabinet. Pagsusumamo ni Diwata, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na sa dulo ng kumot ni Zenon. Tumigil si Marisol at tumingin ng diretso kay Diwata.
Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa at ipinangalandakan ito sa harap ng mukha ng katulong. Gusto mo ang susi? Sige, lumuhod ka. Lumuhod ka at halikan mo ang mga sapatos ko. Magmakaawa ka na parang asong nagugutom at baka pag-isipan ko kung bibigyan ko ng isang gabi pangbuhay ang asawa ko. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot at mahirap lang hapin. Naririnig ni Diwata ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso, kasabay ng mahinang huni ng makinang tumutulong sa paghinga ni Zenon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Tiningnan niya si Zenon at nakita niya ang isang butil ng luha na dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ng lalaki. Isang luhang walang tunog, ngunit sumisigaw ng matinding kahihiyan at galit. Dahan-dahang ibinaba ni Diwata ang kanyang ulo. Ang kanyang noo ay halos humipo na sa malamig na sahig. Sa sandaling iyon, hindi niya naisip ang kanyang sariling dangal. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay ng marangal nang walang sino man ang nais tumulong sa kanya. Pakiusap po, Ma'am Marisol. Maawa po kayo sa kanya. Bulong ni Diwata habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sapatos ng kanyang amo. Humalakhak si Marisol. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. Inihagis niya ang susi sa sahig, malayo sa kinatatayuan ni Diwata, bago tumalikod at lumabas ng silid kasama si Victor. Ang kanilang tawanan ay dahan-dahang naglaho sa pasilyo, na iniwan ng silid sa isang nakabibinging katahimikan. Mabilis na gumapang si Diwata para makuha ang susi. Nang makuha niya ito, agad siyang bumalik sa tabi ni Zenon. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ng lalaki at idiniit ito sa kanyang pisngi. Huwag po kayong mag-alala, Sir Zenon. Narito ako. Hindi ko po hahayaang saktan nila kayo. Panata niya sa gitna ng hikbi. Ngunit habang tinitingnan niya ang kisame ng marangyang mansyon, na tila naging isang gintong hawla, isang madilim na kaisipan ang pumasok sa kanyang isip. Narinig niya ang huling binulong ni Victor bago ito lumabas. Bukas ng gabi, mawawala na ang huling sagabal sa plano natin. Ano ang balak nilang gawin sa susunod na gabi? At paano maililigtas ng isang abang katulong ang isang lalaking hindi man lamang mailipat ang kanyang sariling mga paa? Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan sa bubungan ng mansyon. Tila nakikidalamhati sa isang trahedyang nagsisimula pa lamang magbukas. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas malalim at ang tanging tanong na naiwan sa isip ni Diwata ay, hanggang kailan mananatiling bulag ang langit sa ganitong uri ng kasamaan? 5 taon na, anak, pero hanggang ngayon ay tila sariwa pa rin ang sugat sa aking sinapupunan. Kung nasaan ka man, sana ay busog ka at hindi ka nilalamig. Ang bulong na ito ni Diwata ay halos hindi narinig sa loob ng madilim na silid, maliban na lamang sa isang pares ng mga mata na lihim na nakamasid sa kanya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, dahan-dahang inilabas ni Diwata ang isang maliit at kupas na sapatos ng sanggol mula sa kanyang bulsa. Hinaplos niya ang bawat tahi nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Habang inaalala ang gabi sa ospital, kung kailan ang kanyang mundo ay gumuho. Ang gabing sinabihan siya na ang kanyang anak ay pumanaw na, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na sumisigaw na may mali sa lahat ng yon. Habang maingat na itinatago ni Diwata ang sapatos sa ilalim ng kanyang unan, sa maliit na kama sa sulok ng silid, hindi niya napansin ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Zenon sa ilalim ng kumot. Sa loob ng katahimikan ng kanyang sariling katawan, si Zenon ay nagsusumigaw. Gusto niyang abutin ang kamay ni Diwata. Gusto niyang sabihin sa kanya na huwag nang umiyak, ngunit kailangan niyang manatiling tila isang ribulto. Ang bawat gabi na ginugugol niya sa panonood sa katapatan ng dalaga
ay unti-unting nagpapabago sa kanyang matigas na puso. Sa loob ng maraming taon bilang isang negosyante, ang tanging alam ni Zenon ay ang kapangyarihan at pera, ngunit sa gitna ng kanyang pagkalumpo, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay ang mga luhang iniaalay ng isang taong walang hinihintay na kapalit. Patawad, Diwata, ang piping hiling ni Zenon sa kanyang isipan. Patawad dahil ginagamit ko ang iyong kabutihan para pagmasdan ang mga demonyong nakapaligid sa atin. Konting tiis na lang, ililigtas kita sa impyernong ito. Nabalik ang diwa ni Diwata nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pasilyo. Hindi yon ang tunog ng takong ni Marisol, kundi ang mas malalalim na hakbang ni Victor. Mabilis na nagkunwari si Diwata na nag-aayos ng mga gamot sa lamesa habang ang pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang katok. Pumasok si Marisol na nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling seda na pantulog at sa likod niya ay si Victor na may dalang isang maliit at madilim na bote. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay agad na humalo sa amoy ng disinfectant sa loob ng silid, isang kombinasyong nakasusuka para kay Diwata. Bakit gising ka pa, Diwata? Hindi ba't sinabi ko sa iyong matulog ka na pagkatapos mo siyang linisin? Ang boses ni Marisol ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat sulok ng kwarto. Pasensya na po, Ma'am Marisol. Inaayos ko lang po ang mga listahan ng gamot ni Sir para sa susunod na linggo. Mahinang sagot ni Diwata. Ang kanyang ulo ay nakayuko bilang tanda ng pagpapasakop. Ngumisi si Victor at lumapit sa kama ni Zenon. Tiningnan niya ang matanda nang may halong pangungutya bago bumaling kay Marisol. Hayaan mo na ang katulong, mahal. Mas mabuting ang narito siya para maging saksi kung gaano mo kaalaga ang iyong asawa. Nilapitan ni Marisol ang isang antigong cabinet sa tabi ng bintana, isang lugar kung saan itinatago ang mga mahahalagang dokumento at ilang mga personal na gamit ni Zenon. Sa gitna ng dilim, nakita ni Diwata ang pagkinang ng isang vial, isang maliit na bote na may lamang likidong kulay asul. Walang imik na inilagay iyon ni Marisol sa pinakalikod na bahagi ng drawer, sa likod ng mga lumang Biblia at mga papel. Ito ang magiging huling tuldok sa kwento ni Zenon Alcacid. Bulong ni Marisol na sapat lamang para marinig ni Victor at nang tila natutulog na si Diwata. Isang patak bawat gabi sa kanyang tubig. Walang doktor ang makakahanap ng bakas. Iisipin lang nila na ang kanyang puso ay tuluyan ng sumuko dahil sa katandaan. Nanigas ang buong katawan ni Diwata sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magmalamig habang ang katotohanan ay unti-unting lumulunod sa kanya. Plano nilang lasunin si Sir Zenon ng unti-unti. Hindi lamang nila ninanakaw ang kanyang kayamanan, kundi pati na rin ang huling pag-asa ng kanyang buhay. Tumalikod ang magkasuyo at lumabas ng silid. Ang kanilang mahinang tawanan ay tila isang sumpa na naiwan sa hangin. Nang masiguro ni Diwata na wala na sila, agad siyang napasandal sa pader. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaupo siya sa sahig. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang tinik. Tumingin siya kay Zenon at sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi niya alam kung guni-guni lamang niya, ngunit naramdaman niya ang isang mahinang pisil, isang saglit na paghigpit ng mga daliri ni Zenon sa kanyang palad. "Sir, narinig niyo ba yon?" Bulong ni Diwata. Ang kanyang boses ay puno ng luha. "Hindi ko po hahayaang mangyari iyon. Kahit itaya ko po ang buhay ko, hindi ko hahayaang painumin kayo ng lason na yon." Sa kabilang dako ng mansyon, sa silid ni Lumina, ang bata ay biglang nagising mula sa isang masamang panaginip. Umiiyak siyang tumawag ng nanay, ngunit ang pumasok sa kanyang silid ay hindi si Marisol, kundi ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana.
Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas, ang bawat patak nito sa bubungan ay tila isang babala para sa paparating na kinabukasan. Alam ni Diwata na simula sa gabing ito, ang bawat baso ng tubig na ibibigay niya kay Zenon ay magiging isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit ang hindi alam ni Diwata ay may isa pang lihim na nakatago sa loob ng drawer na yon. Isang lumang litrato na kung saan ang isang sanggol ay may markang tila bituin sa kanang balikat. Ang kaparehong marka na nakita niya sa balikat ni Lumina noong nakaraang fiesta. Bakit nasa pag-iingat ni Marisol ang vial na yon? At anong koneksyon meron ng bote ng lason sa nakaraan ni Diwata na pilit ibinabaon sa limot? Bakit ba palagi kang nakabuntot sa katulong na yan, Lumina? Hindi mo ba alam na baka may dala siyang sakit mula sa kung saang basurahan siya nang galing? Ang boses ni Marisol ay pumailan lang sa malawak na hardin ng mansyon, tila isang lason na humahalo sa amoy ng mga sariwang bulaklak. Nakatayo siya sa balkonahe, suot ang kanyang mamahaling salamin sa mata habang nakatingin ng may pandidiri sa kanyang sariling anak. Si Lumina, na 5 taong gulang pa lamang, ay agad na napabitaw sa laylayan ng suot na baro ni Diwata. Ang bata ay yumuko. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na balot ng pastillas na ibinigay ni Diwata. Dahan-dahang humakbang palayo si Diwata, ang kanyang puso ay tila pinipiga sa awa. Pasensya na po, Mama Marisol. Nakita ko lang po na nag-iisa si Lumina dito sa labas, kaya binigyan ko po siya ng kaunting matamis. Matamis? Sigurado ka bang hindi yan panis? O baka naman kung anong dumi ang inihalo mo riyan para lasunin ang anak ko? Pababa ng hagdan si Marisol, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang banta sa katahimikan ng paligid. Mabilis na itinago ni Lumina ang pastilya sa likod ng kanyang likuran. Hindi po, Mami. Masarap po ito. At mabait po si Ate Diwata. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Marisol sa bata. Sa isang iglap, inagaw niya ang balot ng candy mula sa kamay ni Lumina at itinapon ito sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak ng maliit na balot sa basang lupa ay tila isang malakas na sampal sa dignidad ni Diwata. Huwag na huwag mong tatawaging mabait ang isang hampas lupa, Lumina. Katulong lang siya. At ikaw, Diwata, bumalik ka sa loob at asikasuhin mo ang asawa ko. Huwag mong sanayin ang anak ko sa mga mumurahing pagkain galing sa kung saang kanto mo binili. Hindi na nakasagot si Diwata. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa tinapong pastillas. Ang kending binili niya gamit ang huling barya mula sa kanyang sahod na balak sana niyang ialay para sa kaarawan ng kanyang nawawalang anak. Sa sandaling iyon, nararamdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Isang uri ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag sa tuwing tinitingnan niya ang mga mata ni Lumina. Nang makapasok na si Marisol sa loob ng bahay para sumagot ng isang tawag sa telepono, dahan-dahang lumapit si Lumina kay Diwata. Ang bata ay may luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiiyak ng malakas. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Diwata. Ang kanyang maliit na palad ay mainit at tila nagbibigay ng kakaibang kuryente sa buong pagkatao ng dalaga. Ate Diwata, huwag na po kayong malungkot. Ako na lang po ang hihingi ng sorry para kay Mami. Bulong ng bata. Bumaba ang tingin ni Diwata sa balikat ni Lumina. Dahil sa maluwag na suot na damit ng bata, bahagyang nakita ni Diwata ang isang marka sa kanang bahagi ng balikat nito. Isang maliit na balat na tila hugis ng isang bituin. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang kaparehong marka na nakita niya sa kanyang sanggol bago ito kinuha ng mga nurse sa ospital. Ang markang madalas niyang haplusin bago siya nawalan ng malay dahil sa pagod at sakit. Nanginginig ang mga kamay ni Diwata habang dahan-dahan niyang inayos ang buhok ng bata. Lumina, saan mo nakuha ang markang yan? Sabi po ni Mami
Simula pa po noong baby ako ay narito na ito. Bakit po? May dumi po ba? Inosenteng tanong ni Lumina. Hindi nakapagsalita si Diwata. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Bigla, nang walang anumang babala, niyakap siya ng mahigpit ni Lumina. Ibinasubas ng bata ang kanyang mukha sa leeg ni Diwata. Isang kilos na tila isang anak na sabik sa piling ng kanyang ina. Dito na narinig ni Diwata ang mga salitang habang buhay na uukit sa kanyang kaluluwa. Ate Diwata, bakit po amoy nanay kayo? Mas mabango pa po kayo sa mga mamahaling pabango ni Mami. Kapag kasama ko po kayo, pakiramdam ko ay ligtas ako. Ang bawat salita ni Lumina ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Diwata. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso ng bata na tila sumasabay sa kanyang sariling pintig. Isang malakas na lukso ng dugo ang naramdaman niya. Isang damdaming higit pa sa pagiging magkaibigan, higit pa sa pagiging amo at katulong. Ngunit ang sandaling iyon ay binuwag ng isang malakas na sigaw mula sa pinto ng hardin. Lumina, lumayo ka riyan. Si Marisol ay mabilis na lumapit at walang pakundangang hinila ang braso ni Lumina. Dahil sa lakas ng pagkakahila, natumba si Diwata sa damuhan. Ngunit hindi doon tumigil ang galit ni Marisol. Ang tunog ng kanyang palad na tumama sa malambot na pisngi ni Lumina ay tila isang kulog na yumanig sa buong paligid. Sinabihan na kita. Huwag kang magpapakarga sa katulong na iyan. Gusto mo bang maging amoy basura rin gaya niya? Sigaw ni Marisol. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Kinaladkad ni Marisol ang umiiyak na si Lumina patungo sa loob ng mansyon. Naiwang mag-isa si Diwata sa hardin, nakaupo sa lupa habang ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa madamong bahagi. Tinitingnan niya ang kanyang mga palad, ang mga palad na nakaramdam sa init ng balat ni Lumina. Sa gitna ng kanyang pait, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Bakit may balat na hugis bituin ng anak ng babaeng tila walang anumang pagmamahal sa kanya? At bakit ang bawat yakap ni Lumina ay tila isang piraso ng kanyang nawawalang puso na muling nagbabalik? Sa itaas na palapag, mula sa bintana ng kanyang silid, si Zenon ay nakasaksi sa lahat. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot habang nakatingin sa kanyang asawa. Ang kanyang panga ay nagngangalit at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang mahinang tunog ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pagbabanta. Ang maling pamilya ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat at sa bawat patak ng luha ni Diwata, ang katotohanan ay unti-unting humahanap ng paraan upang sumabog. Huwag kang mag-alala, Rafa. Sandali na lang at hindi ka na magiging sakit sa ulo ng mami mo. Magiging malaya na ang lahat kapag naging abo ka na rito. Ang malamig na boses ni Victor ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at abandonadong bodega ng mga Alcacid. Sa labas, ang kadiliman ng gabi ay binalot ng katahimikan, habang sa loob, ang amoy ng gasolina ay unti-unting sumasakal sa hanging nilalanghap ng batang si Rafa, ang bata na nakagapos sa isang lumang silya sa gitna ng mga tuyong kahoy at karton, ay tanging ang kanyang mga mata na lamang ang nakakapagsalita ng matinding takot. Sa hindi kalayuan, naglalakad si Diwata patungo sa bodega. Sa kanyang mga kamay ay may dala siyang isang mangkok ng mainit na sabaw at isang makapal na kumot. Kanina pa niya hinahanap si Rafa matapos itong parusahan ni Marisol sa pamamagitan ng pagpapakulong sa bodega dahil lamang sa hindi sinasadyang pagkabitak ng isang mamahaling vase. Hindi matanggap ng puso ni Diwata na hayaang magutom ang bata sa gitna ng lamig ng gabi. Ngunit ang kanyang hakbang ay biglang tumigil nang makita niya ang isang mabilis na pagliwanag mula sa bintana ng bodega. Ang tunog ng mabilis na paglamon ng apoy sa tuyong kahoy ay tila isang nagngangalit na hayop na biglang nagising.
Rafa! Ang sigaw ni Diwata ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Binitiwan niya ang dalang pagkain at kumot. Wala siyang inisip na anuman, hindi ang kanyang sariling kaligtasan, hindi ang panganib ng naglalagablab na gusali. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng batang si Rafa, na sa kanyang paningin ay tila nagiging mukha rin ng kanyang nawawalang anak. Sa loob ng bodega, ang init ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Diwata. Ang usok ay naging isang makapal na pader na humaharang sa kanyang paningin at sumusulasok sa kanyang lalamunan. Bawat hininga niya ay tila may kasamang baga na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Rafa, nasaan ka? Ang kanyang boses ay naging paos at mahina dahil sa usok. Narinig niya ang isang mahinang ungol mula sa ilalim ng mga nagbabagsakang istante. Doon, nakita niya ang bata. Nakapikit na ang mga mata at halos hindi na humihinga. Isang malaking haligi ng kahoy ang nakaharang sa daan na unti-unti nang kinakain ng pulang apoy. Dahan-dahan, gamit ang kanyang mga kamay na nagsisimula ng mapaso, sinubukan ni Diwata na itulak ang mabigat na kahoy. Ang hapdi ay hindi mailarawan, tila ang kanyang laman ay unti-unting hinihiwalay sa kanyang mga buto. Ngunit sa bawat ungol ng sakit, isang alaala ang bumabalot sa kanya. Ang sandaling hindi niya nailigtas ang sariling anak sa ospital. Hindi kita iiwan, hindi ka mamatay. Bulong ni Diwata. Ang kanyang mga luha ay agad na natutuyo dahil sa tindi ng init. Sa isang huling lakas na nanggaling sa kanyang kaluluwa, naitulak niya ang haligi. Mabilis niyang kinuha ang makapal na kumot na dala niya. Binasa ito ng kaunting tubig mula sa isang timba sa gilid at binalot ang buong katawan ni Rafa. Ginamit ni Diwata ang sarili niyang katawan bilang pananggalang. Niyakap niya ng mahigpit ang bata habang sila ay gumagapang palabas sa gitna ng mga bumabagsak na bahagi ng bubungan. Ang tunog ng mga nababasag na salamin at ang pagguho ng mga pader ay tila isang nakatutulig na musika ng kamatayan. Nararamdaman ni Diwata ang pagdaiti ng apoy sa kanyang likuran. Ang amoy ng nasusunog na tela at buhok ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling dugo. Ngunit hindi siya tumigil. Bawat gapang niya ay isang panalangin. Nang sa wakas ay makalabas sila sa pinto, bumagsak si Diwata sa malamig na damuhan. Ang kanyang likuran ay balot ng sugat at ang kanyang mga kamay ay nangingitim na sa paso. Ngunit sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niyang dahan-dahang imulat ni Rafa ang kanyang mga mata. Ligtas ang bata. Mula sa kadiliman ng mga puno, dalawang anino ang nakamasid. Si Marisol at Victor. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Marisol. Sa halip, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang naghihingalong si Diwata. Sayang, bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng gabi. Sana ay tuluyan na silang naging abo. Ngunit ayos na rin ito. Mas madaling tapusin ang isang taong wala ng lakas lumaban. Sa itaas na palapag ng mansyon, sa gitna ng kaguluhan at pagdating ng mga bumbero, si Zenon ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa hawakan ng kanyang wheelchair hanggang sa pumuti ang kanyang mga kasukasuan. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kabayanihan ni Diwata at ang kawalang hiyaan ng kanyang asawa. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang noo. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga binti ay bahagyang nanginig. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa matinding pagnanais na bumaba at iligtas ang kaisa-isang taong nagpahalaga sa kanyang buhay. Dahan-dahang nawalan ng malay si Diwata habang ang malamig na hamog ng madaling araw ay dumadampi sa kanyang mga sugat. Ang huling imahe sa kanyang isip ay ang mukha ni Lumina at Rafa na tila nagiging isa. Hanggang kailan kailangang maging biktima ng apoy ang isang pusong wala namang ibang alam, kundi ang magmahal. At sa oras na magising si Diwata, makikilala pa ba niya ang sarili niyang mukha sa harap ng salamin? O ang mga sugat na ito
ang magiging mitya ng isang mas matinding alab. Ang alab ng paghihiganti? Hindi totoo yan. Pakiusap, huwag ninyo akong biruin ng ganyan. Patay na ang anak ko. Sinabi nila sa akin, 5 taon na ang nakalipas. Patay na siya. Ang boses ni Diwata ay isang mahinang kalos. Halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na mga labi. Nakahiga siya sa isang luma at kalawanging kama sa pampublikong ospital. Ang kanyang likod at mga braso ay balot ng makakapal na benda na may bahid pa ng nanunuyong dugo at gamot. Ang bawat paghinga niya ay tila isang paghatak sa libu-libong maliliit na tinik na nakabaon sa kanyang dibdib. Ngunit ang hapdi ng kanyang mga sugat ay wala pa sa kalingkingan ng bigat ng mga salitang binitawan ng matandang babaeng nakaupo sa kanyang tabi. Si Lola Basyang na dating nurse sa maliit na charity ward kung saan nanganak si Diwata ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang luma at kupas na rosaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Tila ba ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay dala ng bigat ng isang lihim na itinago niya sa loob ng 5 mahabang taon. Patawarin mo ako, Diwata. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Hikbi ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Namatay ang tunay na anak ni Marisol pagkalabas pa lang sa sinapupunan. Natakot siya na baka mawala ang lahat ng yaman at posisyon niya sa mga alkasid kung malalaman ni Zenon na patay ang tagapagmana. Kaya binayaran niya ako. Binayaran niya ako para palitan ang bangkay ng kanyang anak ng iyong malusog na sanggol. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ni Diwata ay ang mahinang huni ng electric fan sa kisame at ang sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang bawat alaala ng gabing iyon, ang ulan, ang dilim, ang lamig ng silid paanakan, at ang sandaling sinabihan siyang wala na ang kanyang anak, ay muling bumalik ng mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ang batang iniligtas mo sa apoy, si Rafa, siya ang tunay na anak ni Zenon sa una niyang asawa. Pero ang batang babaeng inaalagaan mo ngayon, si Lumina, siya ang dugong galing sa iyong sinapupunan, Diwata. Siya ang sanggol na kinuha ko mula sa iyong mga bisig habang ikaw ay walang malay. Isang malakas na pait ang umakyat sa lalamunan ni Diwata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang balat na hugis bituin sa balikat ni Lumina, ang pagyakap ng bata sa kanya. Ang tanong na, bakit amoy nanay kayo? Ang lahat ng iyon ay hindi lamang guni-guni. Iyon ay ang tawag ng dugo, ang lukso ng dugo, na hindi kailanman nagkamali. Anak ko, ang anak ko ay nasa piling ng demonyo, bulong ni Diwata. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas hanggang sa naging isang mapait na hagulhol. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit mula sa kanyang mga paso sa likod ay nagpagsigaw sa kanya. Napasandal siya sa unan, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Pinabasa ang mga benda sa kanyang mukha. Galit, pait, at isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Habang siya ay nagkandara pa sa pagtatrabaho bilang katulong, habang tinitiis niya ang bawat sampal at mura ni Marisol, ang sarili pala niyang anak ang nakasaksi sa lahat ng kanyang paghihirap. At ang mas masakit, ang sarili niyang anak ay nakararanas din ng kalupitan mula sa babaeng nagnakaw ng kanyang pagkatao. Bakit ninyo nagawa iyon? Bakit ninyo ako hinayaang mamatay sa lungkot habang ang anak ko ay abot tanaw ko lang pala? Ang sigaw ni Diwata ay puno ng hinanakit. Natatakot ako kay Marisol, Diwata. Mapangyarihan siya. Pero ngayon na malapit na akong mamatay dahil sa sakit, hindi ko na kayang dalhin ang kasalanang ito sa hukay. Sagot ni Basyang habang inilalagay sa kamay ni Diwata ang isang maliit na piraso ng papel. Iyan ang record ng panganganak mo noong gabing iyon. Iyan ang magpapatunay
na hindi ka nanganak ng patay na sanggol. Nang makaalis ang matanda, naiwan si Diwata na nakatitig sa kisame ng ospital. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Nawala ang lahat ng kanyang takot. Nawala ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Ang bawat sugat sa kanyang katawan ay tila naging isang paalala ng kanyang misyon. Sa mansyon ng mga Alcacid, si Marisol ay kasalukuyang nag-aayos ng kanyang alahas sa harap ng salamin. Hindi alam na ang pundasyon ng kanyang kasinungalingan ay nagsisimula na ring mabitak. Habang si Lumina naman ay nakaupo sa hagdan, yakap ang isang lumang manika at malungkot na nakatingin sa pinto. Naghihintay sa pagbabalik ng Ate Diwata, na tanging nakakaunawa sa kanyang munting puso. Isang matinding determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Diwata sa gitna ng kanyang pagluha. Kung kailangang dumaan muli siya sa apoy para makuha ang kanyang anak, gagawin niya. Kung kailangang ubusin niya ang bawat lakas niya para pabagsakin si Marisol, hindi siya magdadalawang isip. Ngunit ang hindi alam ni Diwata, may isang pares ng mga mata sa kabilang panig ng silid ng ospital ang nakamasid sa kanya. Isang lalaking nakatago sa likod ng kurtina na may hawak na recorder at isang cellphone. Sino ang lalaking ito? Isa ba siyang kakampi o isa pang kamay ni Marisol na handang tapusin ang buhay ni Diwata bago pa lumabas ang katotohanan? Ang hangin sa loob ng ospital ay biglang lumamig at ang tanging tanong na naiwan sa isip ni Diwata ay, paano niya babawiin ang isang buhay na ninakaw sa kanya sa loob ng 5 taon kung ang kalaban niya ay isang reynang handang pumatay para sa kanyang korona? Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pagliligtas mo sa bata? Nagkakamali ka, Diwata. Dito pa lang magsisimula ang tunay mong impyerno. Ang boses ni Marisol ay tila isang malamig na hanging umihip sa batok ni Diwata nang muli siyang tumapak sa loob ng mansyon ng mga Alcacid. Bagamat hirap pa ring igalaw ang kanyang mga braso dahil sa mga sariwang paso, pinilit ni Diwata na bumalik. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa isang layuning mas matimbang pa sa kanyang buhay, ang mabawi ang kanyang anak na si Lumina mula sa kuko ng babaeng ito. Ngunit hindi pa man nakakaakyat si Diwata sa kanyang maliit na silid, isang malakas na kalabog ng pinto ang gumulantang sa buong kabahayan. Pumasok ang 2 lalaking nakauniporme ng pulis, kasunod si Victor na may dalang isang piraso ng papel. Ang mukha ni Marisol ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapagmataas ay naging isang imahe ng isang biktima. Luhaan, nanginginig, at tila hindi makapaniwala. Nandito na sila, officer. Hanapin ninyo ang kwintas ko. Iyon ang huling alaala ng aking ina. At sigurado akong ang babaeng iyan ang kumuha habang abala ang lahat sa sunog. Turo ni Marisol kay Diwata. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ano pong kwintas? Wala po akong kinukuha, Ma'am Marisol. Kadarating ko lang po galing sa ospital. Ang boses ni Diwata ay naging paos sa gulat. Huwag ka nang magkaila. Nakita ka ni Victor na pumasok sa silid ko bago sumiklab ang apoy sa bodega. Akala namin ay nagmamalasakit ka. Iyon pala ay ginamit mo ang pagkakataon para magnakaw. Sigaw ni Marisol, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, isang acting na mas magaling pa sa anumang palabas sa telebisyon. Mabilis na umakyat ang mga pulis sa silid ni Diwata. Sinundan sila ni Diwata na ang puso ay tila gustong tumalon palabas sa kanyang dibdib. Habang ang mga gamit niya ay walang pakundangang itinatapon sa sahig, ang kanyang mga lumang damit, ang kanyang tanging kumot, at ang maliit na lalagyan ng kanyang mga barya. Isang nakasisilaw na liwanag ang bumagsak mula sa loob ng kanyang punda ng unan. Ang kwintas na brilyante ni Marisol, ito ay nakapatong mismo sa ibabaw ng maliit at kupas na sapatos ng sanggol na tanging kayamanan ni Diwata. Heto na, officer, huli sa akto. Ang boses ni Victor
ay puno ng tagumpay habang pinupulot ang kwintas. Hindi sa akin iyan. Itinanim ninyo iyan. Ang sigaw ni Diwata ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Sinubukan niyang abutin ang sapatos ng sanggol, ngunit isang malakas na tulak mula kay Victor ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang kanyang mga paso sa likod ay muling humapdi ng madikit sa semento, isang sakit na nagpadilim sa kanyang paningin. Posas ana yan! Utos ng isang pulis. Habang dahan-dahang inilalabas si Diwata sa mansyon, nakita niya si Lumina sa dulo ng pasilyo. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang pinapanood ang kanyang ate Diwata na kinakaladkad ng mga pulis. Gustong sumigaw ni Diwata. Gustong sabihin sa bata na siya ang kanyang ina. Ngunit ang bawat salita ay tila nababara sa kanyang lalamunan dahil sa tindi ng pait. Tumingin si Diwata sa itaas. Sa silid ni Zenon, nakita niya ang matanda na nakadungaw sa bintana. Ang mga mata ni Zenon ay hindi na tila walang buhay. Ang mga ito ay nagnininga sa puot, ngunit nananatili siyang hindi gumagalaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diwata ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Sino ang maniniwala sa isang katulong laban sa isang makapangyarihang Marisol Alcacid? Ibinato si Diwata sa loob ng madilim at mabahong selda ng presinto. Ang amoy ng ihi at kalawang ay humalo sa amoy ng kanyang mga sugat na nagsisimula ng muling magdugo. Naupo siya sa sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang kanyang sarili na lamunin ng kadiliman. Diyos ko, bakit? Bakit ninyo hinayaang mangyari ito? Ang kanyang bulong ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ibang mga bilanggo. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nang ang lahat ay tulog na, narinig ni Diwata ang tunog ng pagbukas ng bakal na rehas. Isang lalaking naka-Amerikana, ang kaparehong lalaking nakita niya sa ospital, ay nakatayo sa harap ng kanyang selda. Huwag kang matakot, Diwata. Hindi ka mananatili rito ng matagal. Bulong ng lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad na hindi mapapasubalian. Sino kayo? Inutusan ba kayo ni Marisol para tapusin ako? Tanong ni Diwata. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa takot. Hindi, ako ang katarungang matagal mo nang hinihintay. Sagot ng lalaki habang iniaabot ang isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay. May isang taong nagbayad ng iyong piyansa sa ilalim ng isang kondisyon. Kailangan mong manahimik at sumunod sa bawat utos namin hanggang sa dumating ang tamang panahon. Sino ang nagbayad? Bakit niya ako tutulungan? Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Sabihin na lang nating hindi lahat ng nakapikit ay tulog at hindi lahat ng piping saksi ay walang paraan para magsalita. Bago pa makapagsalita muli si Diwata, ang lalaki ay mabilis na naglakad palabas. Nainiwan siyang may isang maliit na susi sa kanyang palad. Isang susi na may nakaukit na letrang C. Sino ang misteryosong lalaking ito? At ano ang ibig sabihin ng letrang C sa susing hawak niya? Isang bagong laro ba ito ni Marisol? O ang simula na nga ng pagguho ng kanyang kaharian? Ang gabi ay tila naging mas mahaba. At sa bawat segundong lumilipas, ang galit sa puso ni Diwata ay unti-unting nagiging isang malamig at matalim na plano. Kung kailangan niyang maging isang anino para mabawi ang kanyang anak, handa siyang maglaho sa dilim, basta't sa huli, siya ang magsisilbing liwanag na susunog sa lahat ng kasinungalingan ni Marisol. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, Diwata. Minsan, kailangan nating dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng gabi para lamang makita ang unang sinag ng umaga. Ang tinig ni Mang Pedring, ang matandang hardinero at driver ng mga Alcacid, ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Diwata. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at tagong bahay kubo sa gilid ng dagat,
malayo sa marangyang mansyon na tila naging libingan ng kanilang mga pangarap. Ang amoy ng alat ng dagat at ang mahinang hampas ng mga alon sa pampang ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa pusong puno ng pait. Dahan-dahang itinaas ni Diwata ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay namumula pa rin sa kaiiyak at ang kanyang mga palad ay nakakuyom ng mahigpit sa susing may nakaukit na letrang C. Mang Pedring, bakit ninyo ako tinutulungan? Akala ko po ay tapat kayo kay Mama Marisol, bulong ni Diwata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagdududa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Hindi ang katapatan ko ang binabayaran ni Marisol, kundi ang aking pananahimik. Pero may isang tao na mas matimbang ang utang na loob ko, ang tunay na haligi ng tahanang iyon. Inilabas ni Mang Pedring ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay lukot-lukot at may mga bahid ng tinta na tila isinulat ng isang kamay na hindi makapagsalita ng maayos. Ang mga letra ay nanginginig. Bawat guhit ay bakas ng matinding hirap at determinasyon. DIWTE, MAGTIIS. Napasingap si Diwata. Ang sulat na yon. Ang mga letrang yon ay nagmula kay Sir Zenon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil sa gitna ng kanyang lalamunan. Ang lalaking akala ng lahat ay tuod, na walang nararamdaman, ay nagawa palang igalaw ang kanyang kamay para lamang mag-iwan ng mensahe para sa kanya. Si Sir Zenon ang nagbayad ng iyong piyansa, Diwata. Paliwanag ni Mang Pedring habang iniaabot ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Sa loob ng maraming buwan, ako ang naging mga mata at tenga niya sa labas ng kanyang silid. Kapag wala si Marisol at Victor, doon kami nagpaplano. Alam niya ang lahat. Ang pagsasakripisyo mo kay Rafa, ang pagkakatuklas mo sa katotohanan kay Lumina, at ang masamang balak ni Marisol na lasunin siya. Pero Mang Pedring, kailangan ko nang bawiin ang anak ko. Hindi ko kayang hayaang manatili si Lumina sa piling ng babaeng iyon. Ang boses ni Diwata ay naging puno ng desperasyon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-ingat. Mabilis na sagot ni Mang Pedring. Kapag nagpadalos-dalos ka, hindi lang ang kalayaan mo ang mawawala, kundi pati na rin ang pagkakataong mailigtas si Lumina at si Sir Zenon. May kasunduan kaming ginawa at bahagi ka ng planong iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, sa loob ng madilim na silid sa mansyon, si Zenon ay nakikipaglaban sa sarili niyang katawan. Ang bawat kalamnan niya ay tila nagnininga sa sakit habang pinipilit niyang igalaw ang kanyang kanang kamay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marisol na naiwan sa unan ay tila isang paalala ng pagtataksil na kailangan niyang tapusin. Naririnig niya ang boses ni Marisol sa kabilang silid, masayang nakikipag-usap sa abogado tungkol sa paglilipat ng lahat ng shares ng kumpanya sa kanyang pangalan. Ang bawat tawa ni Marisol ay tila isang dagdag na bigat sa dibdib ni Zenon. Dahan-dahan, sa ilalim ng madilim na ilaw ng lamp, kinuha ni Zenon ang isang ballpen na itinatago ni Mang Pedring sa ilalim ng kutsyon. Ang gasgas ng ballpen sa ibabaw ng papel ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng katahimikan. Isang pirasong papel na naglalaman ng kanyang huling testamento, isang dokumentong babali sa lahat ng plano ni Marisol. Sir, konti na lang po. Malapit na tayong matapos. Ang bulong ni Mang Pedring na pumasok sa silid matapos ihatid si Diwata sa isang ligtas na lugar. Tumingin si Zenon sa matanda. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang noo at sa isang huling lakas, naisulat niya ang huling salita sa dokumento bago niya binitawan ng bolpen. Ang tunog ng pagbagsak ng bolpen sa sahig ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Iniabot ni Zenon ang dokumento kay Mang Pedring. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa at isang matinding pakiusap. Sabihin mo kay Diwata, magtiis pa ng kaunti. Ang tila bulong na lumabas mula sa nanginginig na labi ni Zenon
Ang kanyang unang tunog sa loob ng mahabang panahon. Nang matanggap ni Diwata ang balita mula kay Mang Pedring kinabukasan, naramdaman niya ang isang matinding bigat, ngunit may kasamang liwanag. Ang susing hawak niya ay hindi lamang para sa isang pinto, kundi para sa isang bagong simula. Mula ngayon, Diwata, hindi ka na lamang isang katulong na inaapi, sabi ni Mang Pedring habang iniaabot ang isang sobrang naglalaman ng mga dokumento ng DNA. Ikaw ang magiging sandata ni Sir Zenon para pabagsakin ang reynang walang puso. Ngunit sa kabila ng kanilang plano, isang panganib ang nagbabadyang sumira sa lahat. Si Victor, na naging mapaghinala sa madalas na paglabas ni Mang Pedring, ay nagsimula nang mag-imbestiga. Isang gabi, habang binabagtas ni Mang Pedring ang daan patungo sa kinaroroonan ni Diwata, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanya sa dilim. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? At maililigtas ba ni Diwata ang mga dokumento bago pa siya mahanap ng kamay ni Victor? Ang gabi ay tila bumigat at ang tanging naririnig ni Diwata sa kanyang isip ay ang nanginginig na sulat ni Zenon, isang pangakong hinding-hindi na muling mababali ng anumang lason o apoy. Isang pagkakamali mo lang, Diwata, at hindi lang rehas ang hantungan mo. Siguraduhin mong ang bawat hibla ng buhok na kukunin mo ay sapat na upang patunayan ang katotohanan. Ang paalala ni Mang Pedring ay tila isang mabigat na pasanin na dala ni Diwata habang dahan-dahan siyang gumagapang sa dilim ng pasilyo ng mansyon. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng mga tagalinis ng catering company na kinuha ni Marisol para sa gaganaping anniversary gala ng Alcacid Shipping Lines. Sa gitna ng abalang paghahanda, ang amoy ng mga sariwang bulaklak na inaayos sa florera, ang tunog ng mga kubyertos na inilalatag sa mahabang lamesa, at ang malalakas na boses ng mga organizer, walang sino man ang nakapansin sa isang payat na babaeng nakayuko ang ulo. Ang misyon ni Diwata ay simple ngunit mapanganib. Kailangan niyang makakuha ng DNA sample ni Lumina, isang hibla ng buhok na may ugat o anumang bagay na magpapatunay na ang batang itinuturing na prinsesa ng mga Alcacid ay ang batang ninakaw mula sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Lumina. Ang amoy ng lavender at gatas ay agad na dumampi sa kanyang ilong, isang amoy na nagpapakirot sa kanyang puso. Nakita niya ang bata na mahimbing na natutulog sa kanyang malambot na kama. Yakap-yakap ang isang kulay rosas na unan. Sa tabi ng kama ay ang isang hairbrush na madalas gamitin ni Marisol para ayusin ang buhok ni Lumina. Sa isang nanginginig na kamay, kinuha ni Diwata ang hairbrush. Maingat niyang binunot ang ilang hibla ng buhok na naiwan doon at inilagay sa isang maliit na plastik. Ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang mahinang pag-ungol ni Lumina. "Ate Diwata, ikaw po ba yan?" Bulong ng bata habang dahan-dahang iminumulat ang kanyang mga mata. Tumigil ang mundo ni Diwata. Nilapitan niya ang bata at hinalikan ito sa noo. Isang halik na puno ng lahat ng taon ng pangungulila. "Opo anak, ako ito. Matulog ka na ulit. Magkakasama rin tayo balang araw." "Bakit po kayo umiiyak?" tanong ni Lumina, habang ang kanyang maliit na kamay ay humahaplos sa pisngi ni Diwata. "Dahil sa sobrang saya, Lumina. Matulog ka na ha?" Matapos masigurong nakatulog muli ang bata, mabilis na lumabas si Diwata. Ngunit sa halip na bumaba, isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya patungo sa master bedroom ni Marisol. Naalala niya ang sinabi ni Lola Basyang, ang vial ng lason at ang record ng panganganak ay itinatago sa isang lihim na drawer sa loob ng kwartong iyon. Ang bawat hakbang ni Diwata sa makapal na alpombra ay tila isang mabigat na pintig ng puso. Naririnig niya ang malakas na tawa ni Marisol mula sa baba, kausap ang kanyang mga sosyal na kaibigan tungkol sa kanyang suot na gown
na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang merienda ng mga elitista ay puno ng kislap ng brilyante, habang sa itaas, ang katarungan ay naglalakad sa anino. Dahan-dahang binuksan ni Diwata ang pinto ng silid ni Marisol. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay nangingibabaw sa loob. Mabilis niyang nilapitan ang antigong cabinet sa tabi ng bintana. Gamit ang susing ibinigay ni Mang Pedring, ang susing galing kay Zenon, sinubukan niyang buksan ang lihim na drawer. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng kandado ang narinig sa katahimikan. Bumukas ang drawer. Doon, nakita niya ang isang makapal na folder na may tatak ng ospital kung saan siya nanganak. Sa tabi nito ay ang maliit na boteng may asul na likido, ang lason na unti-unting pumapatay kay Zenon. Nanginginig ang mga kamay ni Diwata habang kinukuha ang mga dokumento. Binasa niya ang unang pahina. Official birth record of baby girl, Diwata's surname. Status, alive and healthy. Sa ilalim nito ay ang pirma ni Lola Basyang at ang selyo ni Marisol bilang adoptive mother sa paraang ilegal. Nahanap ko na. Nahanap na kita, anak. Bulong ni Diwata, habang ang mga luha ay mabilis na pumatak sa papel. Ngunit bago pa niya maitago ang folder sa loob ng kanyang uniforme, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino sa sahig. Sabi ko na nga ba, may pusang gala na nakapasok sa loob ng kwarto ko. Napatayo si Diwata. Ang folder ay yakap-yakap niya sa kanyang dibdib. Nakatayo sa pinto si Marisol. Suot ang kanyang kulay pulang gown na tila kulay ng dugo. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng gulat, kundi ng isang mapanganib na ngiti. Sa likod niya ay nakatayo si Victor na may hawak na isang mabigat na plorera. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga lakad ninyo ni Pedring? Ang boses ni Marisol ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Diwata. Masyado kayong naging komportable sa ilalim ng ilong ko. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Diwata. Kung ayaw mong dito na mismo matapos ang kwento mo. Hindi niyo na ako matatakot, Marisol. Sigaw ni Diwata. Ang kanyang boses ay puno ng tapang na nanggaling sa 5 taon ng pagtitiis. Alam ko na ang lahat. Si Lumina ay anak ko. At ang lason na ito ang magpapakulong sa inyong dalawa. Humakbang palapit si Marisol. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Anak mo, isang katulong na tulad mo ang magiging ina ng isang alkasid? Kahit isigaw mo pa yan sa buong mundo, walang maniniwala sa'yo. Ang folder na yan, madaling sunugin. Ang lason, isang baso lang yan. At mawawala ka na rin sa mundong ito. Senyas ni Marisol kay Victor. Mabilis na hinarangan ni Victor ang pinto habang si Marisol ay dahan-dahang lumalapit para agawin ang dokumento. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Diwata ay humalo sa tunog ng malakas na kulog sa labas ng mansyon. Victor, tapusin mo na siya. Siguraduhin mong magmumukha itong aksidente bago magsimula ang party sa baba. Malamig na utos ni Marisol. Ibinaba ni Victor ang plorera at dahan-dahang naglabas ng isang matalim na kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Napasandal si Diwata sa cabinet. Wala nang madaanan, wala nang matakbuhan. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay ang nanggaling sa kabilang panig ng silid. Ang silid ni Zenon. Isang tunog ng basag na baso at isang mahinang ungol ng isang lalaking pilit na nagsasalita. Napatigil sina Marisol at Victor. Sa sandaling iyon, ang tanging tanong na naiwan sa isip ni Diwata ay, sapat na kaya ang lakas ni Zenon para iligtas siya? O ang gabing ito ang magiging huling saksi sa kanyang paghahanap sa katarungan? Huwag kang mag-alala, Diwata. Hindi kita papatayin agad. Gusto ko munang panoorin mo kung paano ko kukunin ang huling piraso ng buhay ng mahal mong amo bago kita tuluyang ilibing sa limot.
Ang boses ni Marisol ay tila isang malapot na lason na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Diwata. Sa loob ng silid ni Zenon, ang hanging umiihip mula sa bukas na bintana ay nagdadala ng amoy ng paparating na bagyo. Hawak ni Victor ang magkabilang braso ni Diwata. Ang kanyang pagkakahawak ay tila mga bakal na piring na nagpapayak sa dalaga sa tindi ng sakit. Ang folder na naglalaman ng katotohanan ay pilit na inagaw ni Marisol at ngayon ay hawak na nito ng may mapang-uyam na ngiti. Lumingon si Marisol kay Zenon na nakahiga sa kanyang kama. Ang mga mata ay nakapako sa kanila. Lumapit ang babae. Ang kanyang pulang gown ay tila isang lawa ng dugo sa gitna ng silid. Kinuha niya ang isang baso ng tubig sa gilid ng lamesa. Ang basong kanina lamang ay sadyang itinumba ni Zenon para gumawa ng ingay. At dahan-dahang ibinalik ito sa ayos. Tingnan mo ang paborito mong katulong, Zenon. Bulong ni Marisol habang hinahaplos ang pisngi ng asawa gamit ang kanyang malamig na mga daliri. Akala niya ay maililigtas ka niya. Akala niya ay sapat na ang mga papel na ito para pabagsakin ako. Masyado mo siyang biniyayaan ng lakas ng loob. Kaya ngayon, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kapangahasan. Sa isang marahas na kilos, inilabas ni Marisol mula sa kanyang dibdib ang isang makapal na dokumento, ang Deed of Absolute Sale at Transfer of Rights para sa lahat ng ari-arian ng Alcacid Shipping Lines. Ito na ang huling kailangan ko, sabi ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa sakim. Isang tatak lang ng iyong hinlalaki, Zenon, at magiging akin na ang lahat. At kapag nangyari iyon, hindi ko nakakailanganin ang boteng ito. Inilabas ni Marisol ang asul na vial mula sa drawer. Binuksan niya ito at dahan-dahang pumatak ang likido sa baso ng tubig ni Zenon. Ang tunog ng bawat patak na humahalo sa tubig ay tila isang dambuhalang kampana ng kamatayan para kay Diwata. Huwag! Maawa po kayo! Ang sigaw ni Diwata ay pinigilan ng isang malakas na sampal mula kay Victor. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Tumahimik ka, hampas lupa! Singhal ni Victor. Kinuha ni Marisol ang kanang kamay ni Zenon. Kahit nanginginig ang mga kasukasuan ng matanda, pilit na idiniin ni Marisol ang hinlalaki nito sa isang inkpad at pagkatapos ay sa ilalim ng dokumento. Isang madilim at hindi maayos na marka ang naiwan sa papel. Isang marka ng pagkatalo o ayon sa iniisip ni Marisol, ang kanyang ganap na tagumpay. Ayan, tapos na. Nakangiting sabi ni Marisol habang iwinawagayway ang papel sa harap ni Diwata. Ngayon, Victor, dalhin mo ang babaeng iyan sa bodega sa ilalim ng lupa. Siguraduhin mong hindi siya makakawala hanggat hindi natatapos ang anniversary gala sa baba. Pagkatapos ng party, malaya mo na siyang itapon sa dagat. Habang kinakaladkad ni Victor si Diwata palabas, lumingon ang dalaga sa huling pagkakataon kay Zenon. Nakita niya ang isang butil ng pawis na gumulong sa noo ng matanda. Ngunit may isang bagay na napansin si Diwata. Ang hinlalaki ni Zenon na ginamit ni Marisol ay hindi nananatiling bagsak. Ito ay nakakuyom ng mahigpit, tila isang kamaong naghahanda para sa isang huling suntok. Dinala si Diwata sa pinakamailalim na bahagi ng mansyon, isang lugar na amoy amag at puno ng mga lumang kagamitan. Ibinagsak siya ni Victor sa malamig na semento at itinali ang kanyang mga kamay sa isang posteng bakal. Ang tunog ng paglock ng mabigat na pinto ay tila huling hudyat ng kanyang kamatayan. Sa gitna ng kadiliman, naiwan si Diwata na humihikbi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng kanyang medyas. Ang maliit na recorder na ibinigay ni Mang Pedring kanina bago siya pumasok sa silid. Nakarecord ang lahat. Ang boses ni Marisol, ang plano nilang pagpatay, at ang pag-amin tungkol kay Lumina. Kailangan kong makalabas dito.
Bulong ni Diwata sa sarili, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kumilos para subukang kalasin ang tali. Sa itaas, ang tunog ng malakas na musika ng orkestra ay nagsimula ng umalingaw-ngaw. Ang anniversary gala ay nagsisimula na. Maririnig ang tawanan ng mga bisita, ang kalansing ng mga baso ng wine, at ang mapagkunwaring talumpati ni Marisol sa stage tungkol sa pagmamahal at katapatan sa kanyang pamilya. Isang malakas na kulog ang bumasag sa himpapawid, kasabay ng biglang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Isang saglit na katahimikan ang namayani, bago ang isang boses na hindi inaasahan ng lahat ay narinig sa buong sound system ng mansyon. Isang boses na galing sa isang recording. "Sino ang nag-play niyan? Patayin niyo yan!" Ang sigaw ni Marisol ay narinig mula sa ballroom. Ngunit ang boses sa speaker ay hindi tumigil. Ito ay ang boses ni Marisol mismo na malinaw na nagsasabing, "Bakit ba hindi pa tuluyang malagot ang hininga ng matandang iyan?" Sino ang nagbukas ng sound system? At magagawa kaya ni Diwata na makalabas sa madilim na bodega bago siya mahanap ni Victor sa gitna ng kaguluhan? Ang labanan sa pagitan ng maskara at katotohanan ay nagsimula na sa gitna ng dilim, at sa bawat segundong lumilipas, ang hininga ng katarungan ay unti-unting lumalapit sa leeg ni Marisol. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa gabing ito. Ang Alcacid Shipping Lines ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay simbolo ng katapatan at pagmamahal ng aking asawa, si Zenon, sa ating bayan. Ang boses ni Marisol ay tila isang matamis na awitin na bumabalot sa dambuhalang ballroom ng mansyon. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang kanyang kulay pulang gown na kumikinang sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. Sa likod niya, nakaupo si Zenon sa kanyang wheelchair. Tila isang rebultong walang buhay, ang kanyang mga mata ay nakapikit, habang ang lahat ng bisita ay nakatingin sa kanya ng may awa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marisol ay puno ng pagpapanggap. Isang maskarang ginawa mula sa pinakamahal na tela at pinakamatalim na kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, ang kislap ng mga ilaw ay biglang napalitan ng isang nakabibinging kadiliman. Isang malakas na tunog ng pag-ugong mula sa sound system ang bumasag sa katahimikan. Kasunod ang isang ingay na tila isang pusang nagkakamot sa pader. "Sino ang nag-play niyan? Victor, ayusin mo ang kuryente." Ang pasigaw na utos ni Marisol ay narinig ng lahat dahil sa lakas ng kanyang boses sa gitna ng dilim. Ngunit hindi ang kuryente ang bumalik. Sa malaking screen sa likod ni Marisol, isang imahe ang dahan-dahang lumitaw. Hindi ang slideshow ng kasaysayan ng kumpanya, kundi isang madilim na kuha mula sa loob ng silid ni Zenon. Ang boses na pumailan lang sa buong ballroom ay ang boses ni Marisol, ang boses na walang halong pagpapanggap. Bakit ba hindi pa tuluyang malagot ang hininga ng matandang yan? Para na lang siyang tuod na naghihintay na anayin. Wala na siyang silbi sa mundong ito. Narinig ang sama-samang paghinto ng hininga ng mga bisita. Ang mga bulong ay tila mga alon na humahampas sa pampang ng katarungan. Ang bawat matapobreng salita ni Marisol, ang bawat paghalakhak ni Victor, at ang pag-amin sa paglalagay ng lason sa baso ng tubig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Hindi totoo yan. Isang paninira lamang ang video na yan. Ang sigaw ni Marisol, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot, habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng matatakbuhan. Sa kabilang dako, sa pintuan ng ballroom, lumitaw ang isang anino. Si Diwata, na may mga sugat pa sa kanyang mukha, at ang mga damit ay puno ng amag mula sa bodega, ay dahan-dahang naglakad patungo sa gitna. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang tunog ng kampana ng paghuhukom. Sa tabi niya ay si Mang Pedring na may hawak na isang makapal na folder ng mga dokumento ng DNA. "Tapos na ang palabas mo, Marisol." Ang boses ni Diwata ay mahina ngunit punong-puno ng awtoridad
na hindi mapapasubalian. Ikaw? Paano ka nakalabas sa bodega? Ang sigaw ni Victor habang mabilis na lumalapit para saktan ang dalaga. Ngunit bago pa man madampi ang kamay ni Victor kay Diwata, isang tunog ng malakas na paghampas ng metal sa sahig ang narinig mula sa entablado. Ang wheelchair ni Zenon ay dahan-dahang gumalaw. Ang bawat bisita ay napatitig. Ang kanilang mga mata ay punong-puno ng gulat at hindi makapaniwala. Ang matandang lalaki na sa loob ng maraming buwan ay itinuring na isang buhay na bangkay ay dahan-dahang itinuod ang kanyang mga kamay sa hawakan ng silya. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay nanginig. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa tindi ng determinasyon. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga binti na dati ay tila walang buhay ay dahan-dahan nang tumatapak sa malamig na sahig. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng ballroom, si Zenon Alcacid ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay tila isang matandang punong kahoy na nanatiling matatag sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Tumingin siya ng diretso kay Marisol, isang tingin na puno ng puot, kahihiyan, at isang katarungang matagal na niyang itinanim sa ilalim ng kanyang pananahimik. Zenon, mahal. Ang boses ni Marisol ay halos hindi lumabas. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa harap ng kanyang asawa. Hindi siya pinansin ni Zenon. Sa halip, ang matanda ay humakbang ng dahan-dahan patungo kay Diwata. Ang bawat hakbang niya ay tila isang himala na nasasaksihan ng lahat. Nang makalapit siya sa dalaga, kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Diwata at itinaas ito sa harap ng lahat ng mga bisita. Ito ang babaeng nagligtas sa aking buhay. Ang boses ni Zenon ay paos at malalim, ngunit ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa buong mansyon. At ito ang babaeng nagnakaw sa aking dangal at sa buhay ng kaisa-isang taong naging tapat sa akin. Mula sa likod ng entablado, pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Ang kalansing ng mga posas ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ni Diwata. Ngunit sa gitna ng kagalakan, isang biglaang sigaw ni Lumina ang bumasag sa damdamin ng lahat. Ate Diwata, Mommy, bakit niyo sila kinukuha? Ang bata ay tumatakbo patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha at takot. Napatigil si Diwata. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit habang tinitingnan ng bata. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang sandaling malalaman ni Lumina ang lahat ng kasinungalingang bumuo sa kanyang mundo. Kukunin ba ni Diwata ang pagkakataong ito para sabihin ang katotohanan sa harap ng lahat? O mas pipiliin niyang protektahan ang damdamin ng bata, kahit na ito ang huling pagkakataon niya para mabawi ang kanyang anak? Ang gabi ng paghuhukom ay hindi pa natatapos at ang huling hatol ay nasa mga kamay pa rin ng isang inang handang magsakripisyo para sa huling pagkakataon. Hindi! Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Hindi kayo dapat maniwala sa isang katulong lamang. Ang sigaw ni Marisol ay pumiyok sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot at pait, habang pilit na kumakawala sa mga operatiba ng batas. Ang kanyang dambuhalang pulang gown ay tila naging isang mabigat na pasanin habang kinakaladkad siya palayo sa entablado. Ngunit sa gitna ng kanyang pagwawala, lumapit si Mang Pedring. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit matatag habang hawak ang isang puting sobre na may selyo ng isang kilalang laboratorio sa Manila. Ang katotohanan ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong sigaw. Marisol, ang boses ni Mang Pedring ay puno ng bigat ng maraming taon ng pananahimik. Heto ang resulta ng DNA test na ginawa namin ng palihim. Heto ang huling piraso ng katarungang matagal mong ninakaw. Kinuha ni Zenon ang sobre mula sa kamay ni Mang Pedring. Ang kanyang mga mata
na dati ay tila walang buhay, ay nagniningning ngayon sa isang matalas na uri ng katarungan. Dahan-dahan niyang binuksan ng sobre sa harap ng lahat ng mga bisita. Ang bawat gasgas ng papel ay tila isang malakas na dagundong sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon. Binasa ni Seno ng resulta ng malakas. Ang kanyang boses ay paos, ngunit puno ng awtoridad. Ang batang kinikilala bilang Lumina Alcacid ay may 79% pagkakatugma sa DNA ni Diwata Santos. Siya ang anak na ninakaw ni Marisol sa ospital 5 taon na ang nakalilipas. Narinig ang sama-samang paghinto ng hininga ng mga tao. Ang bawat bulong ay tila isang malakas na hangin na humahampas sa mukha ni Marisol. Napaluhod ang babae sa sahig. Ang kanyang mga braso ay nanlambot, habang ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang sumara sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila ang huling tuldok sa kanyang maling kaharian. Bakit? Bakit mo nagawa yon, Mommy? Ang boses ni Lumina ay naging isang mahinang hikbi habang nakatingin sa kanyang ina na nakaluhod sa semento. Hindi makatingin si Marisol sa bata. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, punong-puno ng kahihiyan at puot. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Lumina. Ginawa ko yon para maging prinsesa ka. Hindi. Ang sigaw ni Diwata ay pumunit sa puso ng lahat ng nakikinig. Ginawa mo yon para sa sarili mong ambisyon. Ninakawan mo ako ng pagkakataong marinig ang unang iyak ng aking anak. Pinanood mo akong mamatay sa lungkot. Habang ang anak ko ay abot tanaw ko lang pala. Marisol, walang ina ang papatay sa kaluluwa ng isa pang ina para lamang sa yaman. Lumapit si Diwata kay Lumina. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan. Tila natatakot na baka ang lahat ng ito ay isa lamang panaginip. Nang makarating siya sa harap ng bata, dahan-dahan siyang lumuhod para mapantayan ang taas ni Lumina. Ang kanyang mga kamay, na may mga bakas pa ng sugat mula sa sunog, ay dahan-dahang humawak sa maliliit na pisngi ng bata. Lumina, anak ko. Bulong ni Diwata. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Binabasa ang kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang protektahan noon. Tumingin si Lumina sa mga mata ni Diwata. Sa gitna ng kanyang kalituhan, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Ang init na laging nagpapakalma sa kanya sa tuwing natatakot siya sa dilim. Ang bawat tibok ng puso ni Diwata ay tila sumasabay sa kanyang sariling pintig. Isang malakas na lukso ng dugo ang yumanig sa buong pagkatao ng bata. Kaya po ba amoy nanay kayo? Ang tanong ni Lumina ay naging isang mapait ngunit matamis na saksak sa puso ni Diwata. Niyakap ng mahigpit ni Diwata ang bata. Ang bawat hagulgol niya ay tila naglalabas ng lahat ng sakit, lahat ng pait, at lahat ng pangungulila sa loob ng 5 taon. Sa gitna ng ballroom, sa harap ng daan-daang saksi, ang isang ina at ang kanyang nawawalang anak ay muling nagtagpo sa ilalim ng liwanag ng katarungan. Tumayo si Zenon at lumapit sa kanila. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Diwata, isang simbolo ng kanyang proteksyon at katapatan. Tumingin siya sa mga pulis at tumango. Dahan-dahang inilabas si Marisol at Victor sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa labas ng pinto ay tila isang huling hudyat ng pagtatapos ng dilim sa mansyon ng mga Alcacid. Nang mawala na ang mga kaaway, binuhat ni Zenon ang umiiyak na si Rafa at Lumina, habang si Diwata ay nananatiling nakayakap sa kanyang anak. Ang katahimikan ay naging mas malalim, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng isang sugat na nagsisimula ng humilom. Dito na magtatapos ang inyong pagdurusa, Diwata, bulong ni Zenon habang nakatingin sa bintana, kung saan ang unang sinag ng madaling araw ay nagsisimula nang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Mula ngayon, ang tahanang ito ay hindi na magiging isang kulungan, kundi isang lugar
kung saan ang bawat tinig ay pakikinggan at ang bawat puso ay papahalagahan. Sa gitna ng liwanag ng umaga, naiwan ang imahe ng isang pamilyang binuo ng tadhana, hindi ng dugo o yaman, kundi ng isang katarungang hindi kailanman sumuko sa gitna ng apoy at lason. Ang tanong na lamang na naiwan sa isip ng bawat nakasaksi ay, paano ba tunay na bubuuin ang isang bukas na nanggaling sa libu-libong piraso ng pagkawasak? Ang bawat dampi ng hanging amihan sa balat ni Diwata ay tila isang banayad na haplos na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ay hindi na lamang isang masamang panaginip. Nakatayo siya sa dalampasigan ng Cebu kung saan ang kulay kahel na sikat ng dapit hapon ay dahan-dahang humahalik sa maliliit na alon ng dagat. Ang tunog ng tubig na pabalik-balik sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng takot na namahay sa kanyang puso sa loob ng 5 mahabang taon. Sa kanyang tabi, nakaupo si Lumina sa buhanginan, abala sa pagbuo ng isang kastilyo kasama si Rafa. Ang 2 bata ay nagtatawanan. Ang kanilang mga tinig ay malinaw at puno ng buhay, malayo sa mga hikbi at takot na namayani sa loob ng mansyon ng mga Alcacid. Pinagmamasdan sila ni Diwata, at sa bawat ngiti ni Lumina, nararamdaman niya ang unti-unting paghilom ng mga sugat sa kanyang kaluluwa. Mami Diwata, tingnan niyo po, may nakita kaming magandang kabibe, binisigaw ni Rafa habang tumatakbo patungo sa kanya. Bitbit ang isang maliit at makintab na puting kabibe. Napatigil si Diwata. Ang salitang mami mula kay Rafa ay tila isang himala na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang kinuha ang kabibe at niyakap ang bata. Napakaganda nito, Rafa. Salamat dahil ibinahagi mo ito sa akin. Sabi ni Papa, ikaw na daw po ang mag-aalaga sa amin habang buhay. Dagdag ni Rafa na may kasamang malawak na ngiti bago muling bumalik sa paglalaro kay Lumina. Naramdaman ni Diwata ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang tunog ng mga hakbang sa buhangin, mabigat ngunit matatag, ay naging musika na sa kanyang pandinig nitong mga huling linggo. Si Zenon. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Bagamat may hawak na tungkod sa kanyang kaliwang kamay, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya nakita. Huminto siya sa tabi ni Diwata. Ang kanyang paningin ay nakapako rin sa 2 batang naglalaro. Hindi ko akalain na makikita ko pa ang ganitong tanawin, Diwata. Ang boses ni Zenon ay malalim at puno ng emosyon. Sa loob ng maraming taon, ang akala ko ay yaman at kapangyarihan ang tanging makakapagbigay sa akin ng seguridad. Ngunit ang kailangan ko lang pala ay isang pusong tulad ng sayo. Isang pusong hindi natatakot masunog para sa iba. Sir Zenon, ginawa ko lang po ang nararapat. Mahinang sagot ni Diwata. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa abot tanaw. Ang makita si Lumina na masaya at ligtas, sapat na po iyon para sa akin. Dahan-dahang inabot ni Zenon ang kamay ni Diwata. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit ang pagkakahawak niya ay tila isang pangako ng proteksyon na hinding-hindi na muling mababali. Huwag mo na akong tawaging sir. Sa loob ng mga buwan na tanging ikaw ang nakakita sa kaluluwa ko habang ako ay nakakulong sa sarili kong katawan, naging higit ka pa sa isang katulong para sa akin. Humarap si Zenon kay Diwata. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit puno ng pagsuyo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod sa gitna ng malambot na buhangin. Ang kanyang tungkod ay binitiwan niya. Hinayaan itong bumagsak ng walang tunog sa lupa. Sa kanyang kamay, inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon. Diwata, hindi ko maibabalik ang 5 taon na nawala sa'yo. Hindi ko mabubura ang lahat ng sakit na idinulot ni Marisol sa pamilyang ito. Pero hangad ko na simula sa araw na ito, ang bawat luhang papatak sa iyong mga mata ay luha na lamang ng kagalakan. Bulong ni Zenon, ang kanyang boses ay nanginginig.
sa tindi ng kaba. Gusto kong maging ama ni Lumina sa paraang nararapat at gusto kong maging katuwang mo sa bawat pagsubok na darating. Binuksan ni Seno ng kahon, isang simpleng singsing na may isang maliit na brilyante ang kumislap sa ilalim ng huling sinag ng araw. Diwata Santos, papayag ka bang maging asawa ko? Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil ikaw ang tanging liwanag na nagligtas sa akin sa dilim. Ang paligid ay biglang tumahimik. Ang tanging naririnig ni Diwata ay ang sarili niyang mabilis na pagtibok ng puso at ang mahinang tawa ng mga bata sa malayo. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat gabi ng pag-iyak sa dilim ay tila naglaho sa harap ng tapat na alok ng lalaking ito. Dahan-dahang tumango si Diwata. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Binabasa ang kanyang pisngi. Opo, Tiyanon. Opo. Isinuot ni Senon ang singsing sa kanyang daliri at tumayo para yakapin siya ng mahigpit. Ibinasubas ni Diwata ang kanyang mukha sa dibdib ni Senon, ninanamnam ang amoy ng kapapaan at bagong simula. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ay tila tuluyan ng nagsara, na iniwan lamang ang mga peklat bilang paalala ng kanilang katatagan. Ngunit habang sila ay nakatayo sa dalampasigan, isang matandang babae ang nakatitig sa kanila mula sa malayo. Nakasuot ito ng itim na belo at may hawak na isang sobrang luma. Isang lihim pa ba ang nagbabadyang sumira sa kanilang kapayapaan? O ito na ang huling piraso ng katotohanan na magsasara sa kwento ng mga Alcacid? Ang dapit hapon ay dahan-dahang naglaho na pinalitan ng isang gabing puno ng nagniningning na mga bituin. Mga bituin na tila kapareho ng marka sa balikat ni Lumina, na nagsisilbing gabay sa kanilang paglalakbay patungo sa isang bukas na wala ng halong lason o kasinungalingan. Ang bawat simoy ng hangin sa hardin ng mansyon ng mga Alcacid ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason o takot. Sa halip, ang paligid ay balot ngayon ng samyo ng mga sariwang sampagwita at ang malamyos na huni ng mga ibon sa itaas ng mga puno ng mangga. Isang taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kaharian ng kasinungalingan ni Marisol, at sa bawat sulok ng tahanang ito, ang katarungan ay dahan-dahan nang nag-uugat. Nakatayo si Diwata sa gitna ng hardin, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasabay sa indayog ng hangin. Hinahaplos niya ang kanyang maliit na tiyan, isang bagong buhay na nabubuo sa loob ng kanyang sinapupunan, isang simbolo ng kanilang bagong simula ni Senon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dalawang batang naghahabulan sa malawak na damuhan. Si Lumina at Rafa ay tila hindi na mapaghiwalay. Ang kanilang mga tawanan ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Diwata sa buong buhay niya. Mami, tingnan niyo po ang bulaklak na pinitas ko para sa inyo. Ang sigaw ni Lumina habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagalakan. Niyakap ni Diwata ang bata, ang kanyang anak, na dati ay abot tanaw lang niya, ngunit ngayon ay kapiling na niya sa bawat gising at tulog. Sa tuwing nararamdaman niya ang init ng balat ni Lumina, naaalala niya ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pasong tinanggap niya sa apoy, at ang bawat luhang inialay niya sa dilim. Lahat ng iyon ay sulit para sa sandaling ito. Napakaganda nito, Lumina, katulad mo. Bulong ni Diwata habang inilalagay ang bulaklak sa buhok ng bata. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanila mula sa gate. Ito ang matandang nakita nila sa dalampasigan noong nakaraang buwan, ang kapatid ni Lola Basyang. May dala siyang isang maliit na kahon na gawa sa nara. Iniabot niya ito kay Diwata nang may kasamang isang malalim na yukod ng paggalang. Ito ang mga huling sulat ni Basyang bago siya pumanaw. Ang boses ng matanda ay puno ng kapayapaan. Naglalaman ito ng bawat petsa at bawat detalye ng iyong panganganak.
pati na rin ang huling hiling niya ng kapatawaran. Sinabi niya na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol din sa pagbabalik ng lahat ng ninakaw na pag-ibig. Tinanggap ni Diwata ang kahon, ngunit hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang galit sa kanyang puso ay matagal na niyang ibinaon, kasama ng mga posas na sumara sa mga kamay ni Marisol. Ang balita mula sa bilangguang pambabae ay dumating noong nakaraang linggo. Si Marisol ay namumuhay ngayon sa gitna ng matinding pagsisisi at kahihiyan, habang si Victor ay nahatulan ng habambuhay na pagkakulong dahil sa tangkang pagpatay at arson. Para kay Diwata, sapat na ang katarungang ibinigay ng batas. Ang kanyang katarungan ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang malaya at masaya ang kanyang mga mahal sa buhay. Naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Zenon, na ngayon ay malakas na at hindi na gumagamit ng tungkod, ay tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang mga mata ay nakatitig sa abot-tanaw kung saan ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagpapakulay sa langit. Napatawad mo na ba siya, Diwata? Mahinang tanong ni Zenon na ang tinutukoy ay si Marisol. Huminga ng malalim si Diwata. Ang kapatawaran po ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko, Zenon. Para hindi na ako muling mabuhay sa anino ng nakaraan. Malaya na ako. Malaya na kami. Tumingin si Zenon sa kanya ng may matinding pagmamahal. Ito ang aral na itinuro mo sa akin, Diwata. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng barko o dami ng ginto. Ito ay nasa katapatan ng isang pusong handang magsilbing liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Sa dapit hapong yon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa kahel patungo sa lila, ang pamilya Alcacid ay nanatiling magkakasama sa hardin. Ang bawat sugat ay naging peklat, at ang bawat peklat ay naging paalala ng kanilang tagumpay laban sa kasamaan. Ang kwento ng tinig ng puso sa gitna ng katahimikan ay nagtatapos hindi sa isang malakas na sigaw ng paghihiganti, kundi sa isang banayad na bulong ng pag-asa. Dahil sa huli, ang katotohanan ay parang ginto. Gaano man ito ibaon sa putik o dumaan sa apoy, lilitaw at lilitaw pa rin ito, nagniningning at nagbibigay ng init sa mga pusong marunong maghintay at magmahal ng tunay. Nahanap na ni Diwata ang kanyang kapayapaan, nahanap na ni Zenon ang kanyang tinig, at nahanap na ng kanilang pamilya ang tunay na kahulugan ng isang tahanan. Isang lugar kung saan ang pag-ibig ay hindi kailanman muling mawawala sa dilim. At dito nagtatapos ang paglalakbay ni Diwata, sa ilalim ng mga bituing saksi sa kanyang tagumpay at sa isang tahanang hindi na muling mababalot ng dilim. Mga mahal naming tagapakinig, bago tayo tuluyang magpaalam sa mga tauhan ng mansyon ng mga Alcacid, nais ko munang mag-iwan ng isang maikling mensahe mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at tapat na pagsama sa bawat pintig ng kwentong ito mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na ang bahagi kung saan kailangang dumaan ni Diwata sa naglalagablab na apoy para lamang mailigtas ang isang bata, hindi ko rin mapigilang maluha sa harap ng aking ginagawa. Pakiramdam ko ay kasama ko siyang nasasaktan. Kasama ko siyang naghihintay ng katarungan sa loob ng madilim na selda. Ang nobelang ito ay hango sa mga totoong kwento ng katatagan at sakripisyo na nakikita ko sa ating mga kababaihan. Mga inang tinitiis ang lahat ng pasakit, mga katulong na minamaliit, ngunit may pusong mas busilak pa sa ginto. Ang tinig ng puso sa gitna ng katahimikan ay higit pa sa isang teleserye para sa akin. Ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay parang isang maliit na kandila sa gitna ng bagyo. Mahirap itong panatilihing naglalayab, ngunit ito lamang ang tanging liwanag na makapagliligtas sa atin sa tuluyang pagkalunod sa puot. Bago nating isara ang aklat na ito,
May isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso. Sa gitna ng lahat ng ginawa ni Marisol, sapat na ba ang naging kapatawaran ni Diwata? O sa tingin ninyo, may mga pagkakamali ba ang tao na hindi na dapat pang bigyan ng pangalawang pagkakataon? Sana ay magbahagi kayo ng inyong mga saloobin at damdamin sa aming comment section. Napakahalaga sa akin na malaman kung paano hinaplos ng kwentong ito ang inyong mga buhay. At kung naging makabuluhan para sa inyo ang paglalakbay na ito, pakiusap ay i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Muli, maraming salamat sa inyong pag-ibig sa ating kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Paalam at nawa ay manatiling naglalayab ang pag-asa sa bawat isa sa inyo.